kingdom mentality. Mamaya po, makikita natin kung bakit kingdom. Diretso na po tayo sa kingdom mentality. Or discovering or reestablishing kingdom mentality. Simulan po natin sa Genesis chapter 1, verse 26. Nandito po sa verse na ito ang ating original na pagkatao. Nandiyan po sa verse na ito, o nandiyan sa verse na yan, kung sino po tayo, ano po ang dahilan, bakit nandito tayo sa planet Earth. Sa langit po nagsalita ang Diyos. Then God said, let us make man in our image according to our likeness, and let him have dominion or kingdom or rule, let them rule over the fish of the sea, over the birds of the air, over the cattle, over all the earth, over every living thing that creeps on the earth. Now, atin pong unahin, anong ibig po sabihin ng salitang image? Ibig po sabihin ng image ay God's representative, His acting administrator. God's resemblance, His quality of similarity in nature. Yun yung ibig sabihin po ng salitang image. Ano sa Tagalog? Larawan? Okay. Wangis. Tayo po yung kawangis. Kawangis po tayo ng Diyos. So tayo po yung kanyang representative. Ang tao po, hindi basta-basta nagpapadala ng representative kung hindi niya kaisa, hindi niya kamukha, hindi niya kapareho sa kanyang ayunin. And then, the character and the nature of God. Yun po ang ibig sabihin ng salitang image. Character or nature and the character of God. Ano po ba ang nature ng Diyos? Ang nature po ng Diyos ay banal at matuwid. Yan po ang kanyang kalikasan. Siya po ay banal at matuwid. Kaya po, ang bawat isa sa atin ay banal at matuwid. Yan po ang ating original na pagkatao. Pakihawakan ng balikat, hindi po katabi. Sarap hawakan ng original. Lagi po, hawakan niyo pong balikat, hindi po katabi. Sarap hawakan ng original. So yan po ang iyong original, yan ang aking original. Yung nature ng Diyos ay nasa iyo, sa akin yung kabanalan at katuwiran ng Diyos ay nasa iyo. And character, mababasa ko natin yan sa Galatians 5:22 hanggang 23. Yung pong fruit of the Spirit, yung character of God. And ito yung similarity, pagkakahawi po talaga. Ang ibig po sabihin ng salitang image ay God's like manner, His duplicate attitude. Kung anong attitude ng Diyos, kung ano siya, ay ganyan po tayo, ang bawat isa po sa atin. Ganyan po kayo, ganyan po tayo. Kaya po, sa kaharian ng Diyos, ang mga tao ay magkakamukha. Sa kaharian ng Diyos, ang mga tao sa loob ng kaharian ng Diyos ay magkakamukha. Iisa ang ugali ng Diyos. Amen. Kaya po sa kaharian ng Diyos, wala nang wala nang away-away. Ibigay po ninyo, katabi po ninyo, kamukha nyo, away po. Wala na pong away-away. Wala na pong inggitan kasi po bawat isa sa atin ay magkakamukha. Ugaling Diyos. Sabi ko natin lahat, ugaling Diyos. Ugaling langit. Nakakakit-akit. Duplicate kung anong ugaling ng Diyos, kung anong Diyos. Ganyan po tayo, bawat isa sa atin. Now, duplicate heart. Kaya kung ano yung puso ng Panginoon, gano'n na doon yung puso din natin. Karuntong yung puso ng puso ng Diyos. This is heart. And this is mind. Ito po yung ating bibigyan ng pansin mamaya. Kaya hinailan niyo po yung mind kung ano po ang isip ng Diyos. Ganyan din po isip natin. Papasok tayo mamaya sa kingdom mentality. Duplicate desire. Kung ano yung desire ng Diyos, ganyan din po nilagay niya yung desire niya sa puso natin. Kapareho. Now, sunod po, same character, same method, pamamaraan, procedure, yung pamamaraan. Ganyan po, kung ano ang puso, isip, ugali ng Diyos. Ganyan na ganyan po ang bawat isa sa atin. Yan ang aming original na pagkatao. Amen. Kaya po, ang kingdom message ay ibinabalik tayo sa ating original. Yan po ang dinadala ng kingdom message. Likeness, ibig sabihin ng likeness ay God's will, His word imitator, authenticated copy, grabe ito. Copy that has authority, the original,
Yan po ang nagsabi ng likeness. Kung sa isang salita po, ikaw ng Diyos ay parang pinagbiak na bunga. Kamukhang-kamukha ang iyong ang Diyos. Yan ang aking original. Na ito po, ganito. Ano pong original reason o purpose? Bakit siya lumikha ng tao? Upang po-extend ang aking family mula sa langit patungo sa earth. Upang din po makita ng Diyos ang kanyang sarili sa iyo. Kaya excited si Lord nang makita ka kasi nakita niya ang kanyang sarili sa iyo. Amen. Ganyan po. Yan ang original purpose kung bakit po tayo dinigyan ng Diyos. Kasunod po, ang original purpose why He created us is to increase and multiply. Ganun lang po ibig sabihin. Ang sabi ng Diyos kay ibig ka dyan, go, be fruitful and multiply. Ang ibig sabihin noon, umayo kayo, kung hindi ng bumingig ng mga taong kamukha ko. Mula sa inyo, magpakarami kayo ng mga taong kamukha ko sa pag-uugali. Kaya nung nawala yun, bumaba si Jesus at inutos niya sa kanyang mga alagad, go and make disciples. Ganun din, umayo kayo at gawin ng mga bansang kamukha ko. Ibinabalik tayo sa original. So yun po ang original purpose why He created man. To increase and multiply. Kaya ito po pag tayo ay nag-increase and nag-multiply, marami ang mga alam ng Diyos, ang mga mamamayan sa Karinis. By the way po ganito, sa kingdom hindi pinag-usapan ng membership. Sa kingdom pinag-usapan po dito citizenship. Amen. Kaya kung may mga pastor na tanong sa akin, Pastor, ilan akong membro sa inyo? Sabi ko, wala akong membro. Marami akong mga citizens. So, binabago na namin yung mga terminology kasi nakuha natin yan mula sa traditions, sa religion. So, pag tayo po pala ay nag-multiply, ito yun. Ating pong dinidemonstrate